Wala muna tayo sa notes natin mga kapatid. Gawa ng mayroong mahalagang mensahe para sa atin pong lahat sa umagang ito. Ano ba tayo bilang mananampalataya na manatiling malakas sa panahon ng pagsubok? Pakiniks, ma'am. Pakiniks po. Sinsya na, wala. Yung mo. Sabi ng Bible, then Hope or Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Hope sinned not, nor charged God foolishly. Sino na po dito ang nakaranas ng mabigat na pagsubok sa buhay, mga kapatid? Yung masasabi talaga natin na kakaibang testing sa atin pong mga buhay. And then, paano tayo naging prepared? Paano tayo naging handa? Emotionally, spiritually, paano ba natin hinarap yung mabigat na testing sa atin pong buhay? Sa Hebrew word, pag sinasabi pong testing, yan po ay nasa, in Hebrew word, subukin, patunayan, at suriin ang katapatan o ang pananampalataya. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin mga kapatid, sinusubok ang ating pananampalataya. At ito ang magandang tanong, paano natin kayang patunayan na sa panahon na tayo sinusubok, hindi naaapektuhan ang ating pananampalataya? Nung mawala kay Job ang kanyang mga anak, ilan yun? 10. Nawala sa atin mga kapatid, Sister Chat mag-isa. Pero grabe na yung iyak natin. Paano itong kay Job? 10. Kakaibang listing po ito mga kapatid. Pag sinasabi pong testing, ibig sabihin, pwedeng bumagsak ang ating pananampalataya pag hindi natin makakayanan. Nawala yung kanyang mga anak, nawala yung kanyang kabuhayan, nawala yung kanyang kayamanan. So si Job ay dumaan sa nasa. Sinubok yung kanyang pananampalataya. Pero anong nangyari? Sa halip na magkasala si Job sa Diyos, ang sabi ni Job, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Amen. Pag namatayan ka ng asawa, purihin ang Panginoon. Pag namatayan ka ng anak, purihin ang Panginoon. Pag namatayan ka ng kaibigan, purihin ang Panginoon. Kapag namatayan ka ng kamag-anak, purihin ang Panginoon. Amen. Pag namatayan ka ng kapatiran, purihin ang ating Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang nag-aalis. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi ng Bible, sa lahat ng nangyari kay Job, ay hindi siya nagkasala sa Diyos natin pong sinasamba. Iyan ang magandang Kristiyano. Ayan ay isang mabuting ehemplo ng isang Kristiyano, mga kapatid. Amen. Na pag tayo tinitisting, hindi ibig sabihin para ipakita natin sa Diyos kung sino tayo. Dahil hindi pa tayo sinusubok, alam na ng Panginoon yun. Bago tayo makakaranas ng testing, alam na ng Diyos kung sino tayo sa harapan niya.
Tama ba? Amen. Pag tayo ay tinitesting ng Diyos, at kung tinitesting tayo ng demonyo at pinapahintulot ng Diyos, hindi po ibig sabihin yan, pinapahirapan tayo ng Diyos. Pinapakita lang ng Bible, mga kapatid, kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa panahon na tayo nakakaranas ng testing. Amen. Amen? Praise God. Kaya, katulad niyo, ang totoong mananampalataya ay hindi lamang sumasamba kapag may pagpapala, kundi ang totoong mananampalataya nananatiling tapat sa Diyos kahit gaano kabigat yung testing na ating pong pinagdaraanan. Amen. Nawa sa umagang lubos nating matanggap at maunawaan, mga kapatid, na anumang pagsubok ang ating pagdadaanan ay dapat hindi tayo tatalikod sa Diyos. Kahit pinakamabait, kahit sa tingin natin ang hirap pumalakpak, ang hirap madalangin, ang hirap ihambang ng ating mga paa para pumunta sa simbahan para sumamba, kahit dumating na tayo sa pinakamabait na testing sa buhay natin, piliin pa rin natin ang sumamba sa ating pong Panginoon. Manatili po tayong magpakatatag. Manatili po tayong maging matatag. Dahil mayroon pong pag-asa sa mga taong dumadanas ng matinding pagsubok. Amen. Ibig sabihin, yung ating lakas bilang mananampalataya ay nakikita sa panahon ng pagsubok, hindi ng kasaganaan. Hindi din ibig sabihin kapag wala tayong problema, mga kapatid, ay hindi tayo daranas ng problema. Amen. Mayroon po akong isang sasabihin sa inyo, lahat tayo dadaan sa pinakamapait na problema o pagsubok sa buhay. Amen. Lahat ng religiyon, lahat ng tao, mayaman ka man, mahirap ka man, may pinag-aralan ka man, wala man tayong pinag-aralan, darating tayo sa pinakamapait na pagsubok sa buhay natin. Kaya ang gusto ng Diyos, kasama natin siya. Kaya tayo piniprepare ng Panginoon para sa anumang pagsubok, may ngiti pa rin makikita sa ating mga labi na kahit tayo nahihirapan, kahit tayo nasasaktan, mayroon pa rin Diyos tayo na pinagtitiwalaan. Amen. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayong tapat na maglilingkod sa ating pong Panginoon. Dahil habang napagtatagumpayan natin ang mga pagsubok na dumadating sa ating buhay, ito po yung nagiging daan para tayo ay lumalago sa paglilingkod, lumalalim sa paglilingkod, at naluluwalhati ang Diyos sa ating pong mga buhay. Darating po ang panahon, lahat tayo, mga young people, huwag kayong pakumpiyansa ng mga bata pa kayo. Dahil ang sabi ng Bible, hindi natin alam ang anong mangyayari sa buhay natin. Para tayong araw, sumisilang sa umaga, pagdating ng hapon, dumidilim. Sabi ng Bible, para tayong usok, para tayong mga bulaklak. Sa sandaling panahon, okay tayo. Pero sa mga susunod na panahon, dadaan tayo ng pinakamapait na pagsubok na ating buhay. Mabanat ka kung mamatay kang Kristiyano, may karamay ka eh. Palad tayo mga pat. Kay Sister Chat lang, halos 1 million yung binayaran nila. Napakapalad nila. Dahil hindi sila na, mga kapatid, na nahihirapan. Dahil mayroong gumagawa ng paraan para matulungan sila. Yes. Yan ang pabor ng Diyos sa naglilingkod ng totoo. Kaya kailangan talaga magpakatapat tayo, mga kapatid. Dahil sabi ng Bible, pag tapat ka, tapat din ang Diyos. Pag hindi tayo nagtatapat, hindi rin nagtatapat ang Panginoon. Yun lang din naman sa Bible. Darating ang panahon sa buhay natin, sasabihin natin, Lord, bakit kami pa? Bakit ako ang... Nung mamatay yung tatay ko sa heart center, mga kapatid, mag-isa lang ako, sabi ko, ang dami-daming tao sa mundo. Bakit yung papa ko ba? Bakit ako pa ang nakaranas ng ganito? Ang dami-daming mayayamang tao sa mundo. Bakit sa mahirap ako napabilang?
Ang dami kong tanong, mga kapatid. Pero lahat ng religion, maririnig mo sa pangangaral, mabuti ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos. Pero bakit meron tayo mga pamilya, mahal sa buhay, pinagpipray natin, imbis mabuhay, mamatay man? Ang dami nating tanong sa Panginoon, mga kapatid. Bakit ba ito pinapahintulutan ng Diyos? Bakit ba ito pinapayagan ng Diyos? Si Job, alam natin, kung masasabi natin perfectong tao, isa na si Job, na masasabi natin naglilingkod ng matuwid sa ating pong Panginoon. Yung taong ito, kahit mayaman siya, may takot siya sa Diyos. Lumalayo siya sa kasamaan. Pero anong nangyari sa loob lamang ng isang araw? Sa salitang kanto, lalos lahat ang kanyang mga ari-arian na mayroon siya. Grabe yung pinagdaanan ni Job. Kung mayroon mang tao sa Bible na napakadilim, napakapait ng pinagdaanan sa buhay, si Job na. Dahil ang daming nawala sa kanya. 10 anak, mga tauhan, mga milyon-milyon mga arian. Pero isang bagay ang hindi nawala kay Job, yung pagsamba niya sa ating pong Panginoon. At nawa kapupulutan natin ang aral, yung buhay ni Job, mga kapatid, na marami nang nawala sa atin. Pero hindi dapat mawala yung ating pagsamba sa atin. Pinakasikat na tao sa Bible. Sumikat ang lugar na Uz dahil kay Job. Sinasabi, yan yung Arabia ngayon or ng Syria. Nung nangyari kay Job, nakaranas siya ng matinding pagdadalamhati. Nung nawala na sa kanya ang mga bagay na mayroon siya, talagang yung damit niya, yung balabal niya ay pinunit. Tanda ng matinding kalungkutan. Ang kanyang ulo ay inahit. Nagkalbo siya. Tanda ng matinding kalungkutan. Yun po yung customary nila noong araw. Pag makakita ka ng tao na nagpunit ng kanyang balabal, nag-ahit ng ulo, and then nagpapatira pa, yun yung mga taong dumadanas ng matinding paghihirap. Pag nagpakirapa sa Panginoon, iyan po ay tanda ng pagpapakumbaba, tanda ng pagsamba sa Diyos. Amen? Sa kabila ng lahat, pinili ni Job ang sumamba sa ating po Panginoon Diyos. Pwede ba natin siyang palakpakan? Ang matatag na mananampalataya ay tumutugon sa tamang paraan. Yung sinasabing nagpatira pa sa lupa si Job, sumamba. May mga Pilipino, siguro sa kustumbreng Pilipino lang ito, pag namatayan sila, kumukuha ng taga-iyak. Nakaranas na kayo ng gano'n? Yung totoong pamilya, hindi umiiyak, nagbabayad para may taga-iyak. Chinese ba yun? Mga ganun. Ibang klase rin, ano? Yun yung pong kanilang ano. Pinili niyo ang sumamba sa Diyos. Pero hindi sinabi ni Job na hindi siya nasaktan. Hindi sinabi ni Job na hindi siya umiyak. Grabe nga mga kapatid ang kanyang naranasang kapaitan eh. Nagluksa si Job. Pero hindi siya lumayo sa Diyos. Amen? Amen. Dahil maraming Kristiyano po mga kapatid, namatayan lang ng mahal sa buhay, lumayo sa Diyos. Pero hindi dapat tayo lumayo sa Panginoon. Dapat patuloy tayong lumapit at magtiwala sa ating Panginoon. Dahil yung mga pagsubok, yung kapaitan na ating mararanasan, dalawa lang po ang patutunguhan yan. Pwedeng mapalapit tayo sa Diyos at pwede tayong lumayo sa Diyos. So anong gagawin natin kapag dumating ang mapait na pagsubok? Pwede mo bang kalabitin ng katabi mo? Sabihin mo sa kanya, anong gagawin mo?
Kasi mga kapatid, hindi natin mararamdaman yung kabaitan pag hindi natin nararanasan personal. Alam niyo po, ang daling i-encourage yung mayroong dumadaan ng kabaitan eh. Ang daling magsabing, ay okay lang yan, ay kaya lang yan, sige lang, pagsubok lang yan. Pero pag tayo na ikaw na, pag tayo ang dumaan na sa matinding pagsubok, paano natin i-encourage sa ating mga sarili? Ayos ka. Mayroong ng tatlong kaibigan si Hope. Imbis i-encourage siya, mayroon na siyang asawa, imbis i-encourage siya, ay gusto pang sumpahin ng Diyos para mamatay siya at mamatay siya. Pero ang sabi ni Hope, mawala man sa akin ang lahat, sasamba pa rin ako sa Diyos na aking pinagpapasalamat. Yun yung totoong Kristiyano. Yun yung totoong mananampalataya, mga kapatid sa atin. At yan ang inahanap ng Diyos. Kaya sinasabi ng Bible, ang Diyos ay naghahanap ng totoong mananamba. Kasi yung mga mananamba dadaan sa testing, dadaan sa pagsupok. Hallelujah. Naungusap po ang ating Panginoon, mga kapatid. Sa ating kalagitnaan. Kaya nawa, alam natin, yung number 1 natin na narapat pong gawin kapag tayo po ay dumanas sa pinaka mabigat na pagsubok. Amen? Madalas natin ginagamit na illustration na ang matibay na puno, yung malalim na ugat. Tama po yun? Yung matibay na puno, yung malalim ang ugat. Mapapansin nyo sa parting Batanes, sa parting Bicol, sa Masbate, Samar, Leyte, and from Luzon to Mindanao, mga kapatid, pag hindi ako ang nagdadrive, nag-o-observe ako. Sa balita kasi, nababalitaan natin na itong mga lugar na ito, dinadaanan ng malalakas na bagyo. Tama? Malalakas ang bagyong dumaan yan, sir. Pero mayroong mga punong nakatayo. Ang lugar pala na madalas dinadaanan ng bagyo, pag mayroong mga nakakatayong puno dyan, yung mga puno na yan, sanay na sa bagyo. Hindi ibig sabihin, hindi sila nauuga. Pero habang nauuga sila, lumalalim yung ugat nila. Kasi pag habang umuuga yan, yung lupa, lumuluwang sa. Amen? Amen. Kaya ang Kristiyano na madalas nadadaanan ng maraming problema at nakikita mo pa rin na nalaglilingkod sa ating Panginoon, marami na siyang pagsubok na pinagdadaanan at yung mga pagsubok ay yun yung nagpapatibay. O palapakan natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya, palalimin natin. Ayusin po natin ang ating relasyon sa Diyos. Dahil ang Diyos lang din ang makakatulong sa atin para tayo ay pumili. Kaya every time na dumanas tayo ng maraming problema, imbis mag-question tayo sa Panginoon, imbis na magduda tayo sa Panginoon, pag marami tayong problema, pasalamatan natin ang Panginoon. Sabihin natin, Lord, salamat na yung problema na to, hindi sa ating ikakasira sa paglilingkod. Yung problema na to, ang magpapatibay, ang magpapatatag ng ating pagtitiwala sa ang matatag na mananampalataya ay kinikilala ang paghahari ng Diyos sa gitna ng mga mabibigat na pagsubok. Ito yung mabigat na sinabi ni Job. Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis. Sino dito po, mga kapatid, ang nag-prayer and fasting and then pinag-pray si Sister Chat na muling mabuhay? We are praying. We are fasting para kay Sister Chat. Pero anong tugon ng Diyos sa prayer natin? Di ba iba? Di ba iba ang tugon ng Diyos? Mga kapatid.
But we need to keep in our mind na anumang bagay na mawala sa atin, lagi natin iisipin, pinapahintulot ng Diyos sa ating buong mga buhay at mga Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hindi ibig sabihin, hindi nasaktan si Job sa nangyari sa kanyang buhay. Sa dami ng kanyang nawala, sa daming nawala sa kanya, nananatili po siyang sumasamba at kinikilala pa rin niya ang Diyos. Hindi lahat ng bagay na unawaan ni Job. Pero mayroon pong tumatak o tumanim sa isipan ni Job. Pinanganak akong walang dala. Babalik ako sa lupa na walang dala. Sasamba pa rin ako sa aking Panginoon. Hallelujah. Ang dami pong mga karakter sa Bible, sobrang bigat po ng kanilang mga living testimony. Kaya mapapansin niyo po, majority, mga tinatawag ng Panginoon sa paglilingkod, lalo na sa likod ng pulpito, yung maraming mga patutuo at matinding patutuo. Tama po ba? Amen. Alam natin si Sister at hindi siya pastor, pero grabe ang kanyang patutuo. At yung kanyang patutuo, ginamit ng Diyos. Amen? Marami siya mga pagsubok na pinagdaanan, pero never siyang bumitaw sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, yung sarili natin, hindi natin pwedeng itapat at igaya sa iba. Pero pag nakakita tayo ng mananampalataya na hanggang sa huling hininga ay naglilingkod sa ating Panginoon, yun yung mga Kristiyano na dapat nating alalahanin araw-araw. Dapat yung mga Kristiyano yun ang mag-i-encourage natin dumaan ang hirap sa buhay. Maraming pagsubok until to the last breath. Naglingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Yan ang hinahanap po ng ating pong Panginoon. Amen. Ang matatag na mananampalataya ay hindi sinisisi ang Diyos. Kaya sabi ng Bible, hindi nagkasala si Job. Ang tindig. Sa totoo lang mga kapatid, mawalan ka lang ng boyfriend o girlfriend, makakapagtanong ka, Lord, bakit ako? Ang daming pwedeng maghiwalay dyan, bakit kami pang naghiwalay? Totoo ba mga kapatid? Dali magtanong na gano'n, bakit ako? Bakit tayo? Pero nahihirapan nating sabihin, Lord, magtitiwala pa rin ako. Kaya niyo bang ipangako sa Diyos mga kapatid? Na kung sino man ang susunod sa atin kay Sister Chad, na makakaranas ng mabigat na pinagdadaanan, hindi tayo mag-question sa ating Panginoon, kundi questionin natin ang ating sarili. Magtiwala pa ba ako sa Diyos? Maglilingkod pa ba ako sa Diyos? Amen? Kaya ba natin sabihin, Lord, mamatay na lahat ng Pentecostal, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Take note ba, pati tayong lahat babalik sa lupa. Tatay ko nga, 52 years old ko. Pag pumunta tayo ng simenteryo, may 5 buwan, may 2 taon, may 5 taon. Stop. Hallelujah. Tayong lahat, marami pang pagsubok na pagdadaanan. Sister Chuck, okay na siya. Congratulations na. Nalagpasan na niya yun mga kapatid. Hindi na siya pupunta ng doktor. Hindi na maiinitan. Hindi na mabibili ng gamot. Tama? Praise God. Kung mayroon mo nagpipray sa atin na mamalangin tayong lahat, si Sister Chuck, nanawa tayong lahat na nandito ngayon, tuloy tayo sa paglilingkod, pagtababat, pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Katawang lupa lang naman yung nawala eh. Pero yung kanyang espiritu, yung kanyang kaluluwa, nasa piling na ng ating Panginoon. Ang sabi ng Bible, inaantay na lang yung judgment.
Salamat sa ating Panginoon. Tuloy tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Tayo maglingkod sa Panginoon na nakabase sa pagpapala. Sa mga bagay na pagpapala makamundo. Oo, hindi naman bawal yan mga kapatid, hindi naman masama yan. Pero kung mayroon ng mga mawala sa ating mga buhay na mga biyaya, tuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sundin pa rin natin siya. Amen? Sino po dito nakasakay ng aeroplano? Taas ng kamay. Ang aeroplano po, nagka-cancel lang ng flight yan pag may bagyo talaga. Pero kahit may mga subas po yan, malakas na hangin. Makikita niyo po, ang aeroplano hindi umiiwas siya. Pag nagsabi ng turbulence, pag malakas yung hangin, di ba, Brother Ramel? Uy, pag mamatay ang makina, patay tayo lahat. Pag mayroong malakas ng hangin, ang aeroplano hindi bumababa yan. Ang mangyayari pa mga kapatid, kahit gaano kalakas yung hangin yan, bumubulusok pa pataas yung aeroplano. Yung malakas na hangin, minsan nagagamit ng aeroplano, na lalo pa siyang tumaas paglipat. Dahil pag nasa taas na, hindi natin alam kung gaano kalakas ng pressure ng hangin doon. Pero kahit na abutan yung aeroplano sa taas ng bagyo, ng malakas na hangin, as long na hindi magka-crash yan, makakarating talaga sa airport yan. Ganon din dapat tayo mga Kristiyano, mga kapatid. Amen? Hindi natin bukas makalawa, hindi natin alam gaano kabigat yung problema na ating pagdadaanan. Pero yung problema na ating pagdadaanan, imbis na magpahina sa atin, yun yung magpapalakas ng ating pananampalataya na isang araw tayong lahat, malalagpasan din natin ang lahat ng problema at makakarating tayo sa destinasyon ng gusto ng Diyos na ating pumarating. Amen? Praise God. Pastor, okay lang bang sumigaw ng praise the Lord, sumayaw, pumalakpak, kinamatayan tayo? Sa ating mga Pentecostal mga kapatid, walang problema yan. Praise God. Kasi nagre-rejoice tayo eh. Nakapasa na yung kapwa nating mananampalataya. Amen. Sa mga unbelievers, hindi pwede sa kanila yun. Okay. May nagalit ko sa akin eh. Siguro, malayong relatives sa nila ni Pastor Raji. Dahil nung namatay yung mama niya, nung pawit ako sa Sister Beth, bagong first year ako sa Bible School nun. Halina't purihin ng Diyos. Talon ako, ilamay yan. Sabi nung kamag-anak, ano yan? Natuwa pa yan. Namatay yung biyanan. Tuwang-tuwa, kaya nag-aawit pa ng J-Boy songs. Di kasi nila maunawaan yun, sir eh. Di kasi nila maunawaan yun. Akala nila na kapag namatayan tayo at nagpapaawit tayo ng masayang awit, ay natutuwa tayo na namatayan sila. Namatayan tayo. Ang totoo talaga niyan mga kapatid. Kaya tayo nagre-rejoice. Kaya tayo umaawit ng papuring awit sa Panginoon. Tama lang na magsaya tayo na yung ating kapatid namatay sa paglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya sabi ni Apostol Paul for to me to live is Christ and to die is gain. Amen. Marami pong Kristiyano sa Bible na namatay na walang karangyaan. Pero tuwang-tuwa sila dahil namatay sila na naglilingkod. Ang sabi nila, kahit nahihirapan kami, pero anggap namin na mamamatay kami at nahihirapan kami para sa pangalan ng Panginoong Hesus-Kristo. Ikaw at ako, we are here because of that name. Yung pangalan ng ating Panginoong Hesus-Kristo. At diyan yung ating pinaglalaban mga kapatid. Na mamamatay tayo na hindi natin tinalikuran ang pangalan ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Palagpakan natin ang ating Maraming mga Kristiyano dumanas na matinding pagsubok, pero nagtatagumpay dahil kasama ang Diyos. Amen. Kung kasama nila ang Diyos, kasama rin natin ang Diyos. Tama po.
Yung pagsubok natin, pansamantala lang yan. Brother Jess, Sister Gisa, Sister Bless, pansamantala lang yan. Pansamantala lang yan. Dahil isang araw, pag nakapasa tayo, sama-sama tayo sa lugar na wala ka ng pagsubok na mararanasan. Wala na tayong kapagitan na mararanasan. Wala nang pagluha ang ating mararanasan, mga kapatid. Kaya nga ngayon, kung mayroon tayong kapatid na nakakaranas ng ganyan, magdamay naman tayo, mga kapatid. Mayroon bang magkapatid na hindi nagtatamaya? Iba yung salamat, pero sa paglilingkod sa Panginoon, magkapatid tayo eh. Amen. Ang magkapatid nagkakaroon ng problema. Tama? Amen. Pero hindi natin maialis that blood is thicker than water. Amen? Kung may problema man sa atin, mga kapatid, lalabas pa rin ang totoong magkakapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Ating magkakapatid. Kaya, Lord willing, ilang araw na lang natin makikita si Sister Chat. At dito siya ilalagay, mga kapatid. Nawa lahat ng mga kapatiran na habang nandirito siya sa nalalabing mga araw, ay nandirito rin tayo. Amen. Praise God. Ipakita natin sa Boulevard family na yung mga kapatiran sa UPC Hospital, totoong mananampalataya sa kapatid. Totoo talagang kapatid ang ating pakikinamay sa kapatid. Hindi po natin mahahanap kasi sa ibang tao yan. Hindi. Tayo dito, mga kapatid, lahat ng tao dito, hindi natin nag-expect dadamay sa kanila yan. Sino ang dadamay sa kanila? Tayo. Amen. Praise God, pero yung encouragement natin sa kanila, mga kapatid, ay hindi katulad sa ating Panginoon. Brother Jess, may kasama po kayo. At ang kasama po ninyo, yung may-ari ng ating buhay. Lahat tayo ilalagay sa pinaglagyan ni Sister Chat, pero may lugar. Pagkabala sa ating Panginoon. Mas magandang lugar. Huwag po nating sukatin ang kabutihan ng Diyos sa laki ng mga problema natin, mga kapatid. Amen. Ay mga nangyayari sa buhay natin na minsan hindi kayang abutin ng ating unawa. Pero patuloy pa rin tayong magtiwala sa ating pong Panginoong Diyos. Kung mayroon mang mga gabi ngayon na may mga umiiyak, number 1 na po yung Boulevard family. Tama ba, mga kapatid? Amen. O marahil mayroon mga kapatiran dito na hindi natin alam na pagsapit ng gabi may mga umiiyak dahil mabigat po ang mga pinagdadaanan. Hallelujah. Anyway, salamat po ang nating sabihin sa umagang ito. Taas ng kamay na mayroon po pinagdadaanan na may bigat na problema. Taas ng kamay, mga kapatid, huwag tayong mahiya. Maaari hindi man tayo kayang damayan at padamayan ang kapwa natin, pero kahit gaano kabigat ang ating problema, mayroon tayong nabirong Diyos na umaalalay sa atin. Mayroon tayong nabirong kasama na umaalalay sa atin, na bumubulong sa atin kaya, anak, kaya iya. Anak, magpakalakas lang kayo. Anak, magpakatatag lang kayo. Anak, magpakatibay lang kayo. Ano man ang mangyari, kasama natin ang ating pong Panginoon. Jesus! Hallelujah! Lord. Lord Jesus. Masakit nawalan ka ng kaagapay sa ministry. Pag ang pakpak ng ibon, pag nababawasan po yan, mga kapatid, hindi na ganun kalakas ilipat ng ibon. Apektado ang kanyang paglipat. Pero nawa, mga kapatid, kahit hindi man Pastor Sister Chat, maalaala niyo po kung ano yung tinuro niya sa likod ng problema. Hindi na po kayo sa kusina. Dahil lahat ng ating ginagawa sa Panginoon
yan po ay mayroong kabuluhan. Amen? Hindi man siya perpektong tao, marahil may kahinaan din siya. Pero ang mahalaga mga kapatid, ang lagi nating titingnan, yung positive side. Amen. Diba? Yung ating Panginoong Jesucristo nga, perfecto na siya. Pero ang daming natisod sa Kanya. Tayo pa kayang tao. Yes, ma'am. Yung tinuro niya mga kapatid na ating napapakinggan, kahit gaano kakayaman, hindi mo kayang bayaran ang pina yun. Right. Yes, ma'am. I-treasure natin yun mga kapatid. Hindi naman natin maririnig na yung boses niya. Di na kahit kailan maririnig natin yung boses niya. Pero isang araw makikita natin siya. Alalahanin natin na mayroon tayong kapatiran na si Sister Chad, na mayroong notes, nakikiusap. Magkaroon tayo ng notes mga kapatid. Nagsasabi ng tuturo sa likod ng pulpito kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay niya. Dahil kung tatanungin siya kung anong gagawin natin, ang isa lang ang sasabihin niya, huwag kayong mag-backslide. Kahit may problema, kahit nagkakasakit, huwag tayong mag-backslide, huwag tayong manglabing. Tuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Maaaring mawalan tayo ng trabaho. Sa mga susunod na araw, maaaring mawawalan tayo ng mahal sa buhay. Pero manatili tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Huwag nating iwan ang Diyos nang dahil sa pagsubok. Yes, Jesus. Amen. Hallelujah. Huwag nating iwan ang Diyos nang dahil sa pagsubok. Magtiwala tayo kahit hindi natin nauunawaan. Dahil isang araw, sabi ng Bible, Book of Revelation, lahat ng mga luha natin papahirin ng ating Panginoon. Lahat ng ating pain, lahat ng ating mga agam-agam, papalitan ng Diyos. Hindi po Pentecostal ang nangako dyan. Hindi religion ang nangako dyan. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ang papayag sa ating mga luha. Amen? Salamat sa ating po, Panginoon. Maaring nasasaktan tayo. Ayun na. Katulad ni Job. Nasaktan din siya. Imbis i-encourage siya, lalo pa siyang binagsak. Niwan siya ng kanyang mga kaibigan. Pinagtabuyan siya ng kanyang asawa. Pero hindi siya iniwan ng Diyos na kanyang sinasamba. Amen. At pagkatapos ng istorya ng kasaysayan ni Job, lahat ng bagay na nawala sa kanya, binalik din sa kanya ng Panginoon ng mas triple pa, ng mas duple pa mga kapatid. May reward ang isang Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon. At ang reward natin, hindi dito sa lupa. Ang reward natin, nasa langit mga kapatid. Amen. So yung mga pagsubok natin kakaharapin, ay hindi po yan katapusan ng kasaysayan ng kwento ng buhay natin. Amen. Amen. Yan po ay bahagi lamang ng proseso ng Diyos para tayo po ay hubugin ng ating pong Panginoon. Brother Jess, Boulevard family, sa lahat ng mga kapatiran, manatili tayong magpakatatag. Manatili tayong nananalangin. Manatili tayong sumasamba. Amen! Dahil yung Diyos na nag-ingat kayo, yun din yung Diyos na nag-iingat sa atin. Yung Diyos na nag-encourage kayo, yun din yung Diyos na nag-encourage sa atin. Hallelujah. Amen! Jesus. Hallelujah! Manatili tayong maglilingkod sa atin. Panginoon, pwede ba tayong tumayo mga kapatid?